Sir Rome Bondoc from the Department of Agriculture dito sa RCEF Program Management Office. So, Enhancement Fund, and then PMO po, RCEF Program Management Office. Ayun po, kami po yung opisina na nagpapatupad noon pong ating programa at tinatawag na RCEF Crop Diversification Program. So ito po yung ating programa. Sadali lang po may problema po tayo. Participants. So we're finding a way lang po to allow everyone to join the meeting. Sandali lang po Please allow us 5 to 10 minutes. Thank you po. 1,000 to 5,000 square meters or 0.1 to 0.5 hectares. Entailing rice farmlands with rain-fed and upland ecosystem. Ayun po. Tapos ito po yung salient points ng ating implementation or pagsasagawa natin ng programa. So meron po tayong preliminary activities. So sa amin pong end yun, dito sa DA, tsaka po sa mga DA Regional Field Office. Establishment po ng master list ng beneficiaries o yun pong pag-iipon ng mga pabibigyan ng mga beneficiaries, disbursement of subsidies to e-wallets o yung pagdedeposito po ng ating ayuda sa IMCs ng mga ating farmers, claiming of intervention, pagka-claim po ng mga farmers, and then yung monitoring po ng ating programa. Ayun po. So para lang po mabigyan kayo ng overview kung ano yung mangyayari sa ating programa, discuss lang po muna namin. Ito po siguro sa side na po na ito nila RFOs. Ayun po. So basically, magre-request lang po sila sa amin na bibigyan nila yung farmers ng ayuda. So yun po ay ina-identify according sa criteria na ibinigay namin kanina. So lahat po ito ay automated or naka-computer para po ang ma-ensure namin na yung base po sa impormasyon na nakalagay sa RSBSA o yun pong tinatawag natin na registry system for basic sectors in agriculture. Ayun po. Claiming of interventions. So bali po dito sa parte na ito po yung pagkuha ng mga farmers nun pong mga inputs or nun pong mga kagamitan na pwede nilang ipangtanim ng ibang pananim other than rice. So, yung DARFOs po, sila po yung magsi-spearhead o yun pong magli-lead ng pag-i-inform sa farmers ng programa na ito. Tapos pwede rin po silang gumamit ng mga other materials para po ma-inform yung farmers regarding po dun sa mga principles or concepts ng crop diversification. Tapos yung deadline po natin ng pag-claim ay hindi pa po natin na-establish. So further down the line po i-establish po natin siya. Doon naman po sa monitoring na implementation, so kami po dito sa RCEF PMO together with the DA Regional Field Offices, aantabayanan po namin kung ilang farmers na yung nakakapag-claim sa inyong mga tindahan, kung ilang merchants na po ang nababayaran at magkano nang nababayad, etc. Ayun po. Tapos i-monitor din po namin kung tama ba yung mga documents na isasubmit ninyo for claiming, etc. So mamaya po i-discuss po ng ating third-party fintech partner kung paano po yung paggamit ng sistema na gagamitin natin para dito sa ating programa na ito. Ayun po, settlements. So ito po yung pagbabayad po sa inyo po mga merchants. So merchants are paid 24 hours after a day of transaction. So yun pong sistema na ginawa po natin ay mababayaran po yung mga merchants 24 hours pagka po since the transaction po. No? Tapos yun pong DARFOs will validate yung transactions po. Meron po kaming audit portal, makikita po namin doon kung tama ba yung mga
documents or proof of transactions as invalid. Tapos pwede po namin yung ibalik sa inyo para po for compliance. So for example, si transaction A, nakita po namin nakapag-comply, pwede po kaming magpa-recall ng bayad sa inyo. So, yun po mga nabayad sa inyo na parang dapat hindi naman kayo nabayaran kasi kulang nga po ng dokumento, pwede po namin ipa-refund yun. So, mamaya po, i-detalye po ng ating partners from USSC. Sila po ang nakaano sa sistema. Ayun po. Ayun lamang po from the RCF Program Management Office. So, siguro po yung mga tanong, mamaya na lang namin i-entertain. Ipapasa ko na po muna yung floor sa ating pong partner sa Universal Storefront Services Corporation or USSC, si Mr. Rain Ramos po. Sir Rain? Hi sir, good afternoon. Rinig naman po ako sir. Yes po, very audible po. Sige sir. So for everyone po, ito po si Sir Rain from USSC, yung ating third-party fintech partner for this program. Nandito po siya para i-discuss yun kung paano po i-operate yung system that we will use. So yun, good afternoon po everyone. No? So as mentioned ni Sir Rome, ako si Rain Ramos and basically I represent USSC and UMSI. So sino po ba kami or ano po ba ang role namin for this program? Number one, kami po yung nag-i-issue ng cards, yung mga IMC cards sa ating mga beneficiaries. And loading sa mga wallets ng ating mga beneficiaries. And lastly, for the crop diversification, application po namin yung gagamitin para isubmit yung mga requirements na na-mention ni Sir Rome kanina. So without further ado po, ipapakita ko na sa inyo kung paano gamitin yung ating merchant app. Mag-share lang po ang screen nito. Ayan, kita na po yung screen ko, yung sa cellphone po. Ayan. So ito po, CU Business Solutions or yung USSC Merchant App kung tawagin sa amin. So basically dito po natin gagawin yung transactions. So bali ang flow po nito, si beneficiary or si farmer pupunta po sa atin sa mga merchants, ipapakita po yung card. Then sa card po, meron po dong QR. Then yun po yung i-scan natin para makita natin, number one, kung magkano yung balance ng beneficiary. And number two, para i-process yung kanyang transaction. So currently, ito pong UBS or yung U Business Solutions, currently gamit po ito sa car for the NRP program. Gamit rin po ito nationwide for the fuel program na kung saan ito yung gamit sa pag-redeem ng mga subsidies through our card. So yan, so pag meron na po kayong application, meron din po kayong account or bibigyan po namin kayo ng account or credentials na kung saan yun din po yung gagamitin ninyo sa online portal and dito sa merchant. So login lang po kayo gamit yung inyong account. Ayan, pag login, ang may kita po natin sa gitnang part is yung balance ng merchant. Sa baba po nun, may kita natin yung scan QR PH na button. And sa baba po ulit nun is yung transaction history or yung previous transaction na ginawa natin gamit yung merchant app. So ito pong wallet balance, since meron din po tayong online portal or yung web portal, yung balance po na nakikita natin dito is yung same balance na may kita natin doon sa web portal. So anong pinagkaiba ng web portal at netong merchant app? Si web portal more on monitoring lang po ng transactions yung pwedeng gawin sa kanya. Sa web portal, pwede rin po tayong mag-nominate ng bank account kung saan ita-transfer yung pera. Ang transfer po kasi, ang settlement is nangyayari siya by next day or kinabukasan. So basically, lahat ng na-collect natin for today,
matatransfer po siya sa inyong designated account or dun sa nominated bank account the following day, the following business day. Ayan, so dito naman sa merchant app, ang magagawa po natin dito basically is gumawa ng transaction. Yun yung pinagkaiba niya doon sa portal. Kasi si portal is more on monitoring lang. Dito sa merchant app, dito natin gagawin yung transaction. So yun. So first po is itong DA crop na drop down. So dito po, kung mapapansin nyo, meron akong different selections. Pero mangyari lang po ito kung yung isang merchant or yung account po ninyo is part ng different programs. For example, part rin po kayo ng NRP, part rin kayo ng fuel, or part rin kayo ng crop. Yan, lalabas po siya dyan as madami. Pero kung isa lang or kung part lang po kayo ng isang program, for example, crop, yung crop lang po yung may kita natin sa dropdown. So ano po ba yung purpose ng dropdown na yun? So dito po ma-identify kasi ng system kung anong wallet yung babasahin natin. Kasi yun nga po, yung IMC card natin, meron po yung different wallets na naka-incorporate or nakapaloob doon sa iisang card. So basically, yung isang farmer, pwede po siyang magkaroon ng rice wallet, pwede siyang magkaroon ng NRP wallet, pwede rin siyang magkaroon ng crop diversification wallet. Pero one card lang. So dito po, kung ano yung sinelect natin na merchant type dito po sa drop-down, yun po yung wallet na babasahin ng system para hindi siya para alam niya kung anong wallet yung babasahin and anong wallet ibabawas yung transaction. Then scan lang po natin yung QR na nasa card ng farmer. Yan. So ito po, nag-ready lang ako ng isang QR for the demo. Then i-scan lang po natin siya. After pong mag-scan, meron po tayong selection na ang available currently is yung check balance tsaka yung payment. So for check balance, dito po may kita natin kung magkano pa yung balance nung card or nung farmer. Kung magkano pa yung balance ng kanyang wallet. Yan. So dito po may kita natin meron pa akong 4,945. Then next naman po is yung sa payment. Dito naman sa payment, dito po natin i-input lahat ng transaction details. And dito rin po mag-auto-populate yung ibang information katulad ng account number, kung anong pangalan ng farmer. Tapos kukumpletuhin lang po natin. Then for the service category dito po, pipili tayo kung anong category siya. So for this demo, i-click ko na lang po is yung biofertilizer. Tapos service type kung anong SKU yung inavail ng farmer. Tapos next po is yung unit of measure. So for the unit of measure, meron po kaming define na bags, kilo, liter, milliliter, and packs. Pero dito po yun, pwede tayong mag-add depende po sa requirement ng program. Then for the quantity, for example, 1 kilo lang yung binila sa atin or sabihin na natin 2. Then yung amount kung magkano siya. Yan. So dito po ang ilalagay natin sa amount is kung magkano yung amount in terms of unit of measure. So dito po lumalabas, ang binibili ko is 100 pesos at 2 kilo siya. Kaya ang total amount na ibabawas sa akin or sa wallet is ito po. Magkano yung ilalagay natin doon sa quantity tsaka doon sa amount. So once okay na po yan, balik ko lang sa yan. So once okay na po yan, click lang natin yung continue. Pag-click po natin ng continue, dito po natin isa-submit yung mga photo requirement based sa program. Number 1 po is yung proof of transaction. So basically, ito yung proof na hawak-hawak ni farmer yung kanyang binili na goods. So click lang po natin yung camera icon para mag-open ulit yung camera ng phone. Then click lang po natin yung capture. After po niyan, second requirement, yung ID. Click lang po ulit natin yung capture. And third po is yung receipt.
Ayan. So once submitted na po, may kita natin lahat ng picture na gusto natin, na kinuha natin for this transaction. Kung sakaling gusto po natin i-retake yung isa sa mga photo na ginawa natin, click lang po natin ulit yung image, then mag-open po ulit yung camera. Ayan. Kapag okay na po tayo sa lahat ng submitted pictures, click na po natin yung continue. Pag-click natin ng continue, meron po yung security feature na kung saan pwede nating i-continue via OTP or yung one-time password or ang second is continue via KYC or know your customer. So dito po, ang pinaka-ina-advise namin is yung via KYC. Kasi kapag via KYC po, may kita po natin yung details ng farmer, kung anong photo yung sinubmit niya, kung anong ID yung sinubmit niya during verification, ano yung signature niya, tsaka ano yung actual photo na ginawa niya or kinuha during verification stage. So yan. Once ma-verify po natin, so dito, ito po yung way natin para ma-verify kung si farmer ba na nag-claim sa atin, siya rin yung may-ari ng account. So once ma-verify po natin na iisang tao, pag-click po natin ng continue, ito po is transaction summary na kung saan lalabas po lahat ng pinag-input, lahat ng in-input natin during transaction, and at the same time, pati po yung mga picture na kinuha natin dun sa previous screens. So once ma-validate po lahat ng information, scroll down lang po tayo, then click continue. Ayan, so pag click po natin ng continue, ang next screen po niyan is successful na, meaning itong amount po na to na dinidisplay, magre-reflect na po yan or ma-add sa balance ng merchant at mababawas na po yung amount na yan doon sa wallet balance ng farmer. So basically yun po yung sa side ng merchant app. Baka po may question bago tayo pumunta doon sa audit side. Sir, question po. Sige po, ma'am. Doon po sa wallet ng farmer, minsan lang po ba siya mag-a-avail o may pa-balance-balance siya? Ano po, depende po sa requirement ng program, pero for the other program po na kinikater namin, as long as may balance po, pwede siyang i-process. Hindi siya minsan, alimbawa is 4,000 yung kanyang wallet, hindi niya minsan ang kukunin na yung 4,000. So, pwede niya gawin 2,000 lang or 1,000 lang. Yes Depende po. dun sa kailangan niya. Yes po, tama po yun. Another question po. Yung Sige. po bang farmer is farmer's choice po ba siya kung ano lang yung gusto niyang item? Yes po, O- kasi kung ano po yung gusto ni farmer, kasi yun po yung i-click natin talaga dito sa merchant. So walang alimbawa is for fertilizer lang, yung ganon, hindi po ganon. Basta kung ano lang gusto niya. Opo. Okay, sige. Thank you po, sir. Ganun ba? Okay, sir. Hello sir, good afternoon po. Good afternoon. Yes po, sir. Sir, yung application po is pwede po ba siya sa Apple na mga phones po? Currently po, itong application namin, sir, is available for Android. For iOS, sir, wala pa po kaming application for iOS. Pero we'll raise, sir, sa aming IT para magawa po yung sa side ng sa iOS. Sige po. Thank you sir. Thank you. Thank you po. Excuse Ayun. me Kung po. wala na pong question, lipat na po ako. Yes po, may question pa po. Sir, kun... Depende, sir, sa i-define po. Hello. Thank you, sir. I'm sorry, paulit sir? Hello, sir. Yes sir. Opo. Paulit po ulit. Sorry. Yung validity po ng balancer is nakadepende po sa program. So basically si DA po ang nagde-define kung hanggang kailan magiging available yung balance ng farmer. Pero may time frame yan, di ba?
Normally, it would take like a couple of months. Ako nagaluto. Yes sir, opo. May time frame po, pero yun sir, ang nagde-define po talaga is sa side talaga ni TA sir. Yung sa amin, once na-mention lang sa amin ni TA na stop na, dun po namin i-hold yung balances nila. Okay, sige po. Thank you. Thank you po. Excuse me po, sir. Hello Sir, po. good Hello po again afternoon. from the DA Central Office. So as rejoinders lang po doon sa mga questions kanina ng ating fellow merchants. So una po muna yung indicatively, we are setting po that the program will only be valid for until December 31, December 30 po of the end of the year. So yun lang po muna, pero we will also get directives from our management if i-extend po natin ito. And then, dun naman po sa isang question regarding po dun sa ilang times po pwede mag-claim si farmer. Correct po si Sir Rain. Bale, depende po kay farmer kung kailan niya kukunin yung kung kailan niya i-claim yung full amount niya na 10,000 pesos. Pero usually naman po kukunin nila yun ng isang bultuhan po basically. Kasi ang recommended po sa kanila is isang set po ng crop diversification input. So meron po dong seeds for high value crops and then fertilizer and organic fertilizer. So pwede na po nilang kunin yun lahat-lahat ng buo. Ayun po. And then yun naman pong sa items. So ang nakalista lang merchant app na pinakita kanina ni Sir Rain, we will only prescribe a limited range of items that the farmers can claim with that subsidy. No? So ang pwede lang po is yung ating seeds, fertilizer, and biofertilizer. So seeds po ng high value crops. So yun pong mga crops ay ilalabas na lang din namin doon sa merchant app. Ayun po. Informed din naman po si farmers. I-inform din po sila ni regional field offices kung ano po yung mga crops na pwede nilang itanim at kung ano po yung mga items na pwede nilang i-claim sa inyong store. Kung available po yun sa inyong store, edi ayun po ang pwede ninyong ipa-claim sa kanila. Ayun po. Sige po, Sir Rain. Thank you po. Thank you po sir. Mag-share lang po akong screen for the next demo. So follow-up question. Sige po sir. Yung regarding sa payment sa merchant, you mentioned earlier na it will be paid 24 hours. Yes sir, by next day. By next business day. By the next day. So parang kasi what happened with the previous programs, parang it took us a month to wait for us to get paid, ano. So it's a good thing na ito magiging maganda yung program kasi we as merchants will be paid within 24 hours. So provided yun na complete lahat ng documents and everything, no? Yes sir, tama po. Bali for the yung next presentation ko sir is yung sa auditing naman sa side naman. Pero to answer your question sir, tama po, by next day or by next banking day, lahat po ng collected or yung balance na nakikita natin will be transferred to your designated or nominated bank account. Okay, thank you, sir. Thank you po. Sir Rain, dagdag lang din ako dun sa question ni Sir Edsel, no. Sir, and also to other merchants, no, we implore you na sana po i-complete natin yung tama po, mababayaran kayo within 24 hours from the transaction. Pero tatandaan niyo po na meron pong right to recall funds po sila regional Yes. field office. Pag po Yes. nakita nila sa audit portal na kulang yung sinabit po ninyo na documents. Ayun lang po. So para maiwasan po natin yung dispute sa settlements, so we kindly implore everyone to please comply with the documentary requirements for transaction. So proof of transaction po, and then yung ID, if I'm not mistaken, and also the receipt. Ayun po. Salamat po. Noted, sir. Noted. Thank you. Sir, excuse me po. Sige po. Question Yes lang po. Regarding dun sa checking po, if it's 24 hours lang sa credit,
Machi-check po ba siya agad if our transaction was invalid or marireturn, mag-notice po ba agad sa amin na invalid yung transaction or like kailangan namin maghintay the next day? Ang mangyayari po bale is actually mauuna po yung bayad. Marireceive nyo po muna agad yung pera. And then yun pong RFOs natin, post-qualification na lang po, makikita nila, i-check po nila per transaction kung yung nabayaran ba is tama bang may proof. And then kapag po hindi po tama yung mga documentary requirements that you submitted, they will have a right po to submit a notice to your establishment recalling a certain amount of funds na corresponding doon sa kulang. Ayun po. Pero mabibigyan naman po si la merchants ng time to comply. No, kunwari po, meron kayong several transactions, nakita nila, kulang yung proof of transaction, magbibigyan naman po kayo ng time to comply para po hindi na namin kailangan mag-issue ng recall of funds sa inyo po. Ayun po. Okay. Okay, sir. Thank you. Maraming salamat po. Sige po, Sir Dane. Ayun, thank you po. Ayun, tuad lang rin po no sa na-mention ni Sir Rom, yung bali yung application po natin, hindi siya mag-proceed kapag meron po tayong kulang na sinubmit or kulang na pinapasa during transaction. Meaning, kailangan or yung checking na gagawin po sa side ng RFOs or sa side nila Sir Rom, sa side ng DA, is i-check kung yung mga sinubmit ba natin talaga na document is tama. Kumbaga, ID, kailangan ID ba talaga siya? Yung resibo pa talaga yung nandun? Yung proof of transaction, si farmer pa talaga yon. Kasi may mga instances na, for example, no, proof of transaction pero parang authorization letter yung pinasa. So, yun yung mga ganong scenario, yung ino-audit or i-audit sa atin ng DA counterpart. Ayun. So, for this demo po, no, or for the next step ng ating demo, ipapakita ko po sa inyo yung system na gagamitin ng ating mga RFOs or gagamitin ng ating DA para i-monitor yung mga transaction na ginawa natin. Tuad lang rin po doon sa na-mention ni Sir Rom kanina, tama po yun, mauuna yung payment and to follow itong audit. So sa side na binalik sa atin ng RFOs or ng DA, ma-flag po tayo gamit yung merchant app. So kapag nag-login po tayo sa merchant app, meron po itong pop-up na ini-inform tayo na meron tayong transaction na kailangan natin balikan at itama yung mga sinubmit natin na information. So yun po. So dito po sa audit portal, yun nga, ito yung gamit ng DA counterparts natin to check yung mga transactions na ginawa natin doon sa merchant app. So dito meron po silang 5 pages, merong pending, inquiry, approved, rejected, and updated. Pending, dito po papasok lahat ng transactions na ginawa natin. Inquiry, dito naman po papasok yung mga transactions na from pending page tapos pinapa-inquire or pinapa-correct sa atin ng DA. Approve information. Rejected, dito naman po papasok yung mga transactions na after naman, dito naman po papasok yung mga transactions na pinila sa atin for inquiry and tayo naman po sa side ng merchant is na-update na natin. So dito may kita nila kung ano yung updated na mga pinasa natin na information. So to test po no, yung scenario, punta po tayo sa pending. Ayan. So dito po sa pending may kita natin lahat ng transactions na ginawa ng different merchants or ng all merchants. Excuse. May kita po natin dito kung anong pangalan ng business name ng merchant. May kita po natin dito anong pangalan ng farmer, magkano yung amount, and ano yung goods na in-avail ng farmer. Then may kita rin po natin kung kailan ginawa yung transaction. So basically ito pong record na to, ayan, yung unang-una. Yan po yung tinest natin kanina. So pwede po natin tignan, click natin yung arrow down, then click yung edit. Pag-click ng edit, papasok po tayo doon sa transaction
and yung 100 amount. Tapos ito rin po yung mga sinubmit natin na photo. So dito, si DA or si RFO, pwede niya pong i-check or pwede niya pong ibalik sa atin yung transaction. Kapag for example, yung proof of transaction natin hindi tama, i-click niya lang po ito, then click yung inquiry. Pag-click niya po ng inquiry, kung ano yung in-uncheck niya, kung ano po yung naka-uncheck dito, example yan, pag-click po natin ng inquiry, lalabas po siya dyan na parang checkbox na kung saan ito yung tingin ng RFO na kailangan nating i-resubmit. So dito meron din pong remarks para makita, para malaman natin sa side ng merchant kasi may kita po ito doon sa pag-login natin ulit ng merchant tab. May kita natin kung bakit pinapabalik or bakit pinapaulit sa atin yung information na yun. So for example, maglagay lang ako dito ng remarks na wrong. Then kapag confirm, click OK. So kapag pumila po yan dyan sa inquiry, ibig sabihin po niyan, yung account ko kanina meron po siyang pop-up upon login niya. Tapos yun po, pwede ko nang ulitin or i-retake yung mga or i-resubmit yung mga photo na pinakorek sa akin ng RFO. Mag-share screen lang po ulit ako dito sa aking phone para makita nyo po yung pop-up. Share screen. Ayan, ito po yung pop-up na na-mention ko kanina. So kanina po upon login natin, wala tayong pop-up. Kasi yun nga, wala naman akong transaction na kailangang i-review. So dito po, since nag-tag tayo, meron ako check or resubmit yung mga requirements. So pwede po nating i-click yung view, pwede rin po nating i-click yung cancel. Para sa mga instances po na kinlik natin yung close or kinlik natin yung cancel, dito po siya lalabas. Tapos meron po dito ang transaction inquiry. Pag-click po natin ng transaction inquiry, lalabas po dito yung reference number ng transaction na binalik sa atin ng RFO or ng DA and yung amount na coverage ng transaction. Click lang po natin yan. Then may kita po natin yung details tsaka yung remarks na in-input natin kanina. So para i-resubmit yan, click lang po natin yung, scroll lang po tayo pababa. Sorry, balik lang po tayo dito. No? So ito po yung transaction details during transaction. Ito pong nasa taas na part. Yung remarks, ito po yung in-input natin kanina. So ito po yung magsisilbing parang validation or malalaman natin as merchant kung saan tayo nagkamali or bakit ni-reject or bakit binalik sa atin yung transaction. So dito po lalabas yung mga pinasa natin, proof of transaction, ID, receipt. Then sa baba po, ito na yung mga kailangan nating Tapos meron po tayong option to upload from gallery or camera. So dito po inopen namin yung uploading sa gallery. Kasi yun nga, may mga instances na hindi real time. Kumbaga pwede na tayong mag-upload from our gallery. Pero dito gamitin ko na lang print po ulit yung camera. Ayan. Tapos click ulit ng pangalawa, camera. Ayan. So once mag-okay na po lahat ng nire-submit natin, click lang ulit natin yung submit. Then once mag-okay po yan, pipila ulit siya doon sa isang page na pinakita ko kanina. Ayan, transaction complete. Then kung mapapansin nyo po, mawawala na yung transaction inquiry dito sa upper side. Wait lang po.
Ayan. So kung mapapansin nyo po, yung kanina meron tayong transaction inquiry. Since sinubmit na po natin yung transaction, nawala na rin po dito yung transaction inquiry. And yung pop-up, kapag wala na rin po tayong for inquiry, hindi na rin po siya lalabas. So balik po tayo ulit dun sa portal. Ayan. So, andito pa rin po tayo sa inquiry na page, no? Kapag ni-refresh ko po yan, yung inquiry na page, nawala na po yung record ko and pipila na po siya dito sa updated. Ayan. So, ito na po siya, updated. Ito rin po yung pangalan nung farmer, reference number ng transaction, yung amount. Then again, click lang po natin yung action, click edit. Then dito po may kita natin na nag-update na yung mga photo RFO, meron po siyang capability ulit na kung sakaling gusto niya pa rin ibalik, i-uncheck niya lang rin po ulit. So, pwede na rin po siyang mag-approve, pwede na rin po niyang i-reject. So, kapag approve, click po natin yung approve. Then, papasok na po siya dito sa approve page. Ito na po siya. Ayan. So, basically, yun po yung sa side ng DA. Dito rin po pala, Sir Rome, siguro to add na lang, no? Meron po tayong price cap. So, basically, pwede tayong mag-set ng limit for a certain product na yun, pwede nating makontrol yung price cap. Ayun. So, basically, that's it po sa side namin sa USSC or sa UMSI. If ever may question po, done na po yung presentation ko. Sir Rome, thank you po. Ayun po. Thank you po, Sir Rain. So we now open the floor for questions from our merchants and as well as from our DA regional field offices. Portal. Ayun po. Do we have any questions po from anyone regarding the program, yun pong operations, and yun pong pag-operate ng audit portal? Yun po. Sige po. Sino po ito? Ganun po sa Laras Agri po, Aurora. Sige po. Yes po. Yung po bang proof o yung picture po ba? Katulad po ng on how we pictured or how we captured yung pang fertilizer din po na nasa harap yung product, kita yung farmer. Ganun din po ba? Hindi po kasi na-explain dito kanina. Opo, yes po. Yung pong proof of transaction is basically just parang a photo po na kay farmer yung inputs. Ayun po. Or katabi niya yung inputs, ganyan, nasa store po siya. Just to prove lang po na nandun yung farmer and nakuha na yung inputs. Ayun po. Tapos po, meron po bang may nakita po ako kaninang area na merong signature. Pipirma po ba yung farmer doon or meron yung kumbaga pang comparison lang namin kung ano yung nasa ID at yung nasa app? Sir Rain, can I defer that question to you? Yes, sir. Thank you po. For that question, sir, ano po, yung signature po na nakita natin sa system, basically yun po, yung sinubmit ng farmer during verification stage. Si farmer po, during transaction, hindi niya po kailangang pumirma. More on parang pang-compare lang po natin yun doon sa validity ng person. Para lang ma-compare natin na isang tao lang po yung kumukuha versus doon sa nakasave sa system natin. So last na lang po. Yung pong mga item na kukunin niya, bibigyan po ba kami ng list o regardless as long as it's for pagtatanim? Bibigyan po kayo ng list ng RFOs. Bale po, magpo-provide po kami ng tinatawag namin na package of technologies wherein naka-indicate po doon yung aming mga nire-recommend na mga crops or mga pwedeng pananim under this program. Tapos kung ano po yung mga kaakibat na items na pwede nating ibigay kay farmer. Tapos malilimitahan din po sila dun po sa Merchants app
nakalagay lang po doon, limitado po doon yung list of items na pwede nilang i-purchase. So generally, 3 grupo lang naman po yung ng items yung pwede nating ipamigay kila. And then we have organic fertilizer. Ayun po. For the fertilizers po, both inorganic and organic, yun pong pricing niya, pati po yung licensing niya ay based po sa updated list ni Fertilizer and Pesticide Authority na regularly po namin i-update si USSC or si UMSI kapag po may update si FTA. So dun po papasok yung price cap na na-discuss din kanina. Ayun lang po, sir. Oh, thank you very much po. Okay po, maraming salamat din po. Yun pong iba pong merchants or we have personnel from the regional field office, baka po meron. Pati na rin po dun sa kabilang call, baka po may ibang ano. Sir, Sige po, question. Sir Edsel. Sige po. May mga na-validate na po bang list ng mga beneficiaries na if in case pwedeng malaman? Meron na pong list of farmer beneficiaries, yes. Pero i-check lang po namin with the management if it's the right move to provide the list to the merchants kasi po baka we need to kailangan po nating mag-enter into a data sharing agreement if ipo-provide po namin yung list. Kasi ito po ay private information ng farmers. And we will have to check with our management kung pwede po namin ibigay sa inyo yung list of farmers. Okay. Tapos regarding sa valid ID, yung farmer's ID ba, kino-consider yun ninyo? Or government valid IDs talaga? Sir Rain, actually, mag-rejoin ko ako regarding that question. Yun bang ID na yun yung IMC or other valid ID po nila? Ano sir, yung IMC po. Yung IMC. So Sir Edsel, yun pong pipicturean doon is yung mismong IMC nila na dala. Yun pong may QR. Ayun po yung dapat picturean doon. So dun sa IMC na ID na yun, may signature na sila dun, ano, that would match during the time that they have to sign? Opo, supposedly po. Okay. Sige, thank you, sir. Thank you po. And siguro to park lang po muna yung ating questions from our spoken questions po. No? Meron lang tayong questions sa chat, sa messages po. From Farmers Edge, ito po muna from our partner from BBP, si Sir stated earlier, Sir Andrew, the merchants will be paid 24 hours per day after the day of transaction. So kung ano po yung na-process nila today, mababayaran sila bukas. However, sila RFOs will be performing a post-qualification audit through the audit portal established by our partners from UMSI. Tapos, pwede sila dong i-check kung valid ba yung mga transactions submitted as well as yung mga proof of transactions, yung mga documentary requirements that we are requiring. Kung hindi sila valid, magsasubmit sila ng mga queries wherein pwede silang parang i-dispute yung naibigay na settlements. And then kapag nag-comply naman si merchant, okay na yun. Pero kapag hindi nag-comply, the RFOs will be issuing a recall of funds from the merchant. And then si merchant, kailangan niyang i-deposit yung amount sa cashier ni RFO. If hindi products, do you have specific amount intended for subsidies in organic fertilizer or depende po kay farmer kung ano ang bibilhin niya. So the management po is very keen on giving a choice kay farmer kasi depende po, iniisip po ng management is baka naman daw po may extra fertilizer or extra seeds si farmer. So depende na po sa strategy niya kung gaano kadami yung seeds or inorganic fertilizer and organic fertilizer yung bibilhin niya from the agri-store. Ayun po. Ito po from
one of our merchants. Good afternoon. What would the process be if ang farmer na owner ng card ay may inutusan na iba para kumuha ng product? Dito po, Sir Rain, can I defer the question to you? Pwede bang matanong sa FDV kung if you allowed authorized persons? Nakita ko kasi dun sa merchant app, pwede yung letter. Nating i-allow yung authorization letter, pwede nating ilabas ulit yung option na yun. Pero currently, sir, kasi from our previous program din, hindi talaga, sir, inallow yung authorization eh. Kaya currently, Okay po. pero Okay sir, po. ang rule, sir, is Sa app is pwede. sa inyo pa rin. Opo. Okay. Ang basis po kasi ni RCEP Crop Diversification Program are the same rules with the fertilizer discount voucher. So currently po, hindi po ina-allow ni fertilizer discount voucher yung authorized persons to claim. So hindi po namin ina-allow na mag-utos si farmer. Ayun po. At para lang din po mas smooth yung ating transactions, smooth po yung transaction ni merchants, ni RS with the farmers, hindi na po muna namin ina-allow na iba pong person yung mag-claim unless siya po yung owner ng IMC. Ayun po. From our callers po, from the other meeting, no? Ano po ang mga valid na kailangan, sir? Front ID lang po ba ang ipipick? Sir Rain, na-notice ko din sa merchant app, no? Dun, under the ID, isa lang naman yung tag dito, field for the ID. So tama, front lang, no? Yes, sir, tama po. Front. Ayun. Front lang po, Sir Jerry. Ayun po. And from Mr. Harris or Ms. Harris, pasensya na po. Good day po, question lang po. Hindi na po ba pwede mag-authorize since may KYC na? Yes po, hindi po pwedeng mag-authorize ng other person. So kailangan po dapat ang umattend po during the claiming of inputs is yun pong farmer. Ayun po. Meron po bang MOA, NDA, and DPA between the merchants to the merchants? So currently, wala po tayong safeguards for that, for data privacy. So currently po, hindi pa po natin ma-allow yung provision of the validated master list of beneficiaries to our merchants. Ayun po. Pero dito po kami sa RCEP-PMO, we recognize naman po the advantage that would have. Pero again, we will need to explore po kung paano natin masisafeguard yung data privacy ng ating farmers. So we will consult po muna our data privacy office as well as the management of DA if we can allow this. Ayun po. And then we will discuss po with the DA Regional Field Office and then i-echo na lang po namin sa ating merchants kung meron po tayong update. Ayun po. From Trixie sa Agri-Trading po, hello po, meron po bang guide if ever na isa-send sa amin? Kasi po, di kami naka-attend exactly 1 p.m. Sige po, baka po lang din, no? Through a narrative report kung paano po ba i-operate yung ating system. Ayun po. Sir Rin, usap na lang din tayo regarding this, no? Our handouts kay farmers tsaka kay RFOs. Sige po, sir. Okay po, Sir Rin. Maraming salamat po. Si Sir Ed. Yes, sir. Ed, sige po. Ah, Your acknowledge po. Question ulit, sir. Regarding sa load wallet, what if, for example, nag-exceed yung product na gustong i-purchase ni farmer, may mga chances ulit po ba na pwede silang mag-add-on ng extra cash if in case? On the end po of the program, so ang gagawin lang po natin is tapusin nyo na po yung transaction kung depende lang sa limit ng for that product. Yun na po yung kailangan nilang i-cash out. No? So, sariling pera na po nila yon. Ayun po. Isasama na lang din po namin sa aming
information dissemination through the RFOs. Sasabihan namin sila farmers na kapag po meron kayong gustong bilhin pa na butal or sobra doon sa ating bibilhin through the IMC, kailangan nyo na pong bayaran yan. Ayun po. Okay po, Sir Edsel? Nakamute po ata kayo. Sige po. Do we have any more questions po from Miss Ivy Texon? Sige po. Okay po. Sir, last Ayan. question na lang. Sige po. Regarding sa pag-pay kay merchant, are we still using the same account sa DBP or do we need to have a new account? Yun pong sarili po ninyong account. Pwede na po yun. Okay. Okay po. Thank you po. To address lang po yung some more questions po dito sa ating in-call messages from Innovative Farmer. Regard po sa prices, kung sa inorganic fertilizer po ay may basis po tayo where yung sa FPA. Yes po, for FPA po. For the biofert po, meron din po si FPA. And then for the seeds po, wala po tayo mapagpapasihan ng price. Ayun po, wala pong regulatory authority or entity na nagmamanage po ng prices ng seed. Hazel Makapulay. Hello po sir from Region 2. About po sa merchants, si USSC na po ba ang mag-identify ng accredited merchants? Ms. Hazel, hindi po. Si RFOs po ang mag-identify ng accredited merchants. Kindly refer po sa inyong team sa RFO2. Ayun po. Ano po ang price markup according to Sir Jepoy? So yung pong price markup, yung pong price generally is, ayun nga po, according po siya sa price set na ating pong Fertilizer and Pesticide Authority for our fertilizer products. And then for seeds po, depende na lang po sa market price. Ayun po. Good afternoon po. What if si farmer senior na din hindi na po makapag-sign? Meron na po bang thumb mark doon? Ayun. Sir Rain, can I defer this question to you? What if our beneficiaries cannot sign anymore? Ano sir, meron po dong yun nga po, yung sa side na yun sir is sa side ng during verification. During transaction, hindi naman po siya required na may sign or signature. Okay. More on guide lang siya para lang ma-ensure na naiisa yung farmer. Ay, okay. If during the verification, kailangan niya mag-sign, how do we use the thumb mark na lang? We'll check lang sir sa side namin that Hindi makulit si farmer. Ayun po. Regarding po sa app na gagamitin, same lang po ba sa previous na app? Thank you so much. Sir Rain, for the FDV users dati ni Merchants app, are they gonna use the same app or iba po? magsisend po kami sir ng latest version ng application kasi Okay. mas nandun sir yung changes for the crop diversification. Okay po, sige po. Pero this app will also reflect their previous, kuwari, involved sila sa FDV. Nandun din yung FDV. Opo, andun din okay. po. Additional Okay, sige. feature lang. Oo, parang Gallego. Good afternoon. Ay, okay, nasabi ko na pala. From Miss Lorraine Go, good afternoon from Evergreen po ng Region 9. Can you explain wallet of merchant side? Yan na po ba yung account balance with the bank that we have? Or is it a private separate card like the farmer? When will this be withdrawable? Ay, may tanong sila. Sige po. Ayun sir, regarding po sa merchant balance, yung nakita po natin doon is hindi siya yung balance ng inyong bank account. Yun po ay yung balance na mga na-collect natin for that day. And by the following day po, kung meron na kayong designated bank account, mas-zero out po yun since ito transfer papunta sa inyong bank account po.
Ayun po. So basically, Sir Rain, every day pala siya nagre-reset, no? So daily ano yun? Daily transactions lang. Yes, sir. Yung reset, sir, nakadepende rin po sa side ng merchant kasi meron doon option, sir, pwede nilang gawing daily, pwedeng gawing weekly yung pag-transfer. So, yun, pwede namang i-set sa side rin ng merchant. Okay. So sir, yung daily transfer dun sa account nila, pwede nilang iset kung ayaw nila na daily. Pwede Yes, sir. monthly Pwede iset. po. Oh. Okay, sige po. Ayun po, sana po ay nananote po ng ating merchants. Ayun po. From DARFO 11, si Sir Maynard from Agricultural Supply. Hello po, allowable po ba si farmer na kunin lahat ng commodities niya? One-time transaction? Yes po. Representatives from Maynard Agricultural Supply. Pwede po nilang kunin at one go lahat ng commodities that they will be availing as long as pasok po doon sa pera na they have. So 10,000 po. Out of the 10,000, may breakdown po ba kung magkano dapat ang ma-consume for seeds, fertilizer, and biofert? To our representatives from RFO 11, ayun po, wala po tayong breakdown. So again, it's the farmer's choice po or strategy kung ano po yung bibilhin niya out of the prescribed menu of items. Kasi posible po kasi na si farmer ay may extra seeds or may extra fertilizer, etc. So para po may adjust nila according to their strategy or according to their needs, ayun po, pwede po nilang i-adjust yung volume po. Ayun po. Si SRP, Sir, SRP ba ng company ang masunod sa price halimbawa sa seeds po? For the seeds, yes po, SRP ng company. And then for the fertilizers po ay according po sa price cap ni Fertilizer and Pesticide Authority. Ayun po. Sir, when is the program going to start? Do you have the date na po? We are looking to start po by second week of June. Second to third week of June po, we will launch the program po officially. We will just coordinate with the management po. Hindi naman po kayong manghingi ng sige, wag na po. Hindi ko na po nire-recommend, sorry po. From DA, hindi na po namin nire-recommend that you will get additional information from farmers. Kasi yun naman po ay nasa system na po. Ayun po. Tapos meron naman din pong proof of transaction na isasubmit din ninyo sa system. Ayun po. Other questions po from Ms. Regine Go? Ask ko lang if ilang days bago ma-review yung mga na-submit to make sure na tama na upload. Ayun po. We are giving the RFOs po 3 to 5 days to audit po, no? Pero that will vary pa rin po with the volume of transaction. So, yun po yung ideal natin na time and performance commitment. Pero I hope you can bear with the management po of DA and the DA regional field offices if they will be auditing po beyond the prescribed date. Pero ang ideal po namin na prescribed period and performance commitment is from 3 to 5. Po, from the Kimberly Dawn Trading, hindi pa po muna tayo outs po, no? Mga instructions sa pag-set po ng ating documentary requirements. And saan po kayo mag-send ng link po ng app, sir? Requirements po ba ng merchant po ng app? We will coordinate po with the RFOs and sila na po ang magta-transmit sa inyo ng valuable information regarding this program. Ayun po. What if i-consume ni farmer ang 10K solely for fertilizer? Pwede naman po yun, pero dapat po natin i-make sure na dapat po yun ay for crop diversification, no? And emphasize natin that these inputs will be used for crop diversification. Ayun po. Kasi magkakaroon din po tayo ng
monitoring and evaluation. So makikita po dun din kung ano yung itinanim nila using our inputs. Ayun po. Sir, how about weekend transactions? Can we still process the payout transfer to our account? And when will it be credited in case kung weekend po siya sinubmit? Sir Rain or Sir Andrew, can we defer this question to you? Yun po bang 24 hours natin na allotted time for settlements will still be applicable during weekends? Ano lang sir, banking days lang po. Okay, banking days lang. So yun po mga pre-process natin ng Friday, marireceive po natin ng Monday. Tama po? Yes sir, tama po. Ayun po. Thank you po, Sir Rin. Ayan, break po muna tayo sa ating in-call messages. May naka-raise po kanina ng hand, si Miss Annaliza. Yes po, sir. Nag-submit po ng ID. Yes po, valid ID po. Pag po ba ipaprocess namin siya, yan pa rin pong ID sinagmit niya sa inyo ang dadalhin niya pag nagpa-ano sa amin? Hindi po, Miss Annaliza. Ang ipaprocess, ang ire-refer po natin na ID during the transaction is yun pong interventions monitoring card. Yun din po kasi you can serve as their ID. Meron pong photo doon and their pertinent details. Kahit hindi na sila magdala ng another ID po. Pwede. Yes po, basta po may IMC sila. Opo. Okay, thank you po. Maraming salamat po. Sige po, proceed po tayo with the in-call messages. Medyo marami lang po ha, pasensya na po. Ayan. So from Trixie's Agri Trading, may signed list and attendance po ba ulit na ipapapirma kay farmer? Ayun po, wala po. So kung gusto po nila mag-add, yes po, pwede po silang mag-add ng cash. Ayun po, follow up po sa basis po natin sa FPA. For Innovative Farmer 31, i-provide din po namin yung basis for the price. Pero yung price po actually will be reflected po by our partners, by third-party fintech partners. Basically po, may price cap po doon sa system. Ayun po. Kung sobra po siya sa price cap, hindi nyo po may input beyond that. Ayun po. We will just make sure na correct po yung mga naka-input. Ayun po. From Miss Michelle Solis, sandali lang po, Miss Annaliza. Hello sir, sa additional payment ni farmer in case not enough ang laman niya sa price ng product, same pa rin po ba na pwedeng isang resibo? Then specify lang how much ang additional. Sir Rain, can I defer this question to you? Sa side namin, sir, kung magkano Wala lang namang yung kaso. balance. Opo, Kung magkano lang yung balance. Okay. Yes, sir. Mas tama naman po yun. Ayun po, to our merchants, if magdadagdag po sila, yun lang po ilalagay natin sa resibo na ipapasa natin sa ating app, ating merchants app. So kung meron po tayong yung po bang pag nag-picture siya, dapat siya lang doon kasama niya yung item na binili niya? po, rules ng FDV, yun din po yung rules ng RCEP-CBP. Ayun po. Okay. So, magbigay na lang din po kami sa handouts kung ano ba yung mga tamang pwede natin ilagay doon sa proof of transaction. Ayun po. Okay, sige. Para iwas lang pong balik. Salamat po. Yes, correct po. Salamat po sa pag-inquire. Si Sir Jepoy, so regarding po sa acceptable ID, again po, yun pong ID na isasubmit natin as proof of transaction is yun na pong IMC. Wala na pong other IDs na kailangan hingin kay farmers. Ayun po. For the accredited biofertilizer, farmer's choice po siya pero dapat po makakapili lang siya according sa nakalagay sa system, which is based po sa accredited ni FPA. Ayun po. Kapag non-BBP accounts, ganun pa din po ba? May less 50 pesos per transaction po kami kapag i-deposit na sa account namin. Sir Rin or Sir Andrew, baka po pwede kami ma-enlighten regarding this. Kapag daw po ba non-BBP account, yung account ni merchant, may less 50 per transaction for the processing. Sa side namin, sir, alam ko po walang less. Ayan, Okay sir. po. Sir Andrew, sige po, i-acknowledge. Thank you, sir.
encourage pa din naman po na yung mga mag-open na Ayun po. Po muna with the RFOs po kung kailangan pa po ninyong resubmit or kung may mga documents po kayo na kailangan i-update. Ayun po. From Rizal Public Market Vendors, clarification lang po, wala na po ba kaming kailangan i-submit? Like signed lists and receipts after the picture of the product and the farmer beneficiary. The ID po, yung pong IMC natin na present nila sa inyo. And then lastly po, yun pong receipt na in-issue nyo sa kanila. Yun lang po yung mga kailangan ng ating system para po wala na po tayong signed lists and then isasubmit yung receipt po na actual. Ayun po. Same po ba ng FDV na if mayroong entry sa pangalan or data ng farmer, may updating slip pa rin ba for correction of data po? Thank you. Hindi po, pwede po bang makahingi ng clarification regarding this question? Ano pong ibig sabihin? Good afternoon, sir. Kasi, Good afternoon po. Yes po. minsan kasi, sir, yung pangalan ng farmer, wrong yung spelling, tapos nung una ng updating slip ng DE, sir, para maano po yung correctness ng spelling na Miss Pab, nandyan po ba kayo sa call natin? From the Office of Yusek Morales po, Office of Yusek for Rice Industry Development. Rome, good afternoon. Apologies, medyo hindi ko nakuha yung message. Okay, Good sorry. afternoon Pasensya, lahat. Miss Pam. So, ayan. So, Miss Pam, may question lang regarding this. So, apologies. I'm going to defer the question to your end kasi kayo po yung nag-offer it sa FDV previously. Kapag daw po kaya may data correction issue, so for example, yun pong name ni farmer sa card is incorrect, kailangan pa daw po bang mag-present ng authorized na change in updating slip pa rin po ba ng RSBSA na kailangan i-present? Yung sa card natin or yung IMC ay na-KYC na yon. So, kung babalik tayo dun sa process ng FDV, meron tayong updating slip A. So, yun normally ay ina-attach natin. Pero I think sa IMC ay wala siyang ganong feature. Okay po, sige po. Tsaka rin po kasi I think ang issue noon sa FDV is naka-voucher siya, no? So kapag hindi match yung ID sa voucher, dun po tayo magkaka-issue. Pero since ang ipe-present na lang din naman po ni farmer dito sa ating programa na ito is our IMC, wala na pong mismatch na magaganap. Ayun po. Tama po kasi na-KYC na siya. So dapat po ay maayos na yung information. Sir. Ayun po. Maraming salamat po. Sige po. From Miss Eloise Martinez, one-time transaction lang po ba kapag nag-claim si farmer? Pwede po na multiple transactions. Depende po sa strategy ni we will coordinate po muna with our RFOs. Pero yes po, kung na-invite na rin naman po kayo dito, you are considered as one of the accredited merchants na rin naman po. And then we will issue na lang din po certificates of accreditation sa merchants. We will coordinate all of this with the RFO and the information will be handed down to the merchants as soon as it's available.
Ayan po. We will try po na as soon as possible po yung mga informations regarding the accreditation. Salamat po. Yung budget breakdown per region po ba, discuss po ba today? Sir Irvin, we will discuss this with the DA regional field offices na po. Pero previously, we've already indicated kung magkano po yung budget and the number of farmers that the RFOs have the obligation to cater to. Ayan po. About the payment po, since IMP app gamit, the payment will be on the bank din po ba? So, correction lang po, no, yung pong app na ginagamit natin is the Merchants app, UMSI or USSC. Sila po yung ating third-party fintech partner. So, the payment po will be on the registered bank po ninyo, bank account po ninyo. Yes po. 24 hours after the day of transaction or how much time you please po, no? Kung ano po yung time that you will set. Question po, if may sobra po sa amount, susuklian pa po ba? Thanks po. Hindi na po. The balance will remain po sa card. Ito po si farmer with the items na binili of the program as backdrop. No need po mag-print ng TARP of the program as backdrop. Sir, meron po bang tendency na mapeke ang card ni farmer? Meron pong tendency na mapeke ang card ni farmer, pero po kapag binaril yung QR, mabavalidate po dapat. So tama po dapat yung information, yung picture, yung signature, etc. So kung peke po yung ID, hindi po magmamatch yung information. Tama po ba, Sir Ring? Tama po, sir. Ayun. So hectare po ang makuha ni farmers na fund po. No? So wala po tayong amount per hectare, pero ang ating pong criteria is 0.1 to 0.5 hectares na farmers and they will be given 10,000 pesos. So ito po ay unlike sa ating seeds and fertilizer na meron silang amount per hectare. So ito po ay 10,000 sarado, whether 0.1 or 0.5 hectare sila. Basta po pasok sila doon sa ating criteria. Ayan. So meron dalawang cards farmer, meron po ID and yung ATM po. Saan po makikredit or yung gagamitin po sa program? So ang kailangan po lang natin dito sa program natin ito is yun lang pong interventions monitoring card. So yun lang po yung gagamitin natin. Automatically yun po ay ATM na din. Ayun po. Ayun po. Yun pong details natin sa certification, again, for the information through the DARFOs na lang din po. Ayun. Currently, the indicative deadline po to claim the subsidy is December 30 po, 2025. Pero we will inform the RFOs and the merchants kung meron pong extension regarding the program. About the signature, if ever may difference po sa ID and signature, itutuloy po ba ang transactions? Shirley, did we ever encounter such circumstance na magkaiba po yung signature sa ID? Although, I would also like to, hindi po kailangan naman ng signature upon transaction. During verification lang po siya. Ayun. Pero during the verification po, if hindi po nagmamatch, hindi po natin pwedeng tanggapin. If hindi po same ang signature. Tama po ba, Sir Ring? Tama po. Ayan po. Thank you so much po. Ayan, and lastly, we have a question from our partner from DBP, Sir Andrew. Yes po. Sir, clarify namin, sir, yung settlement or parang source of funds for this program, is this the in our Commonwealth branch or with the regional? Okay. Apo, yun pong ginamit nila na account for the FDB. Yun po ang ginamit na account din for this program. Okay, sir. Then, lahat ng RFOs will participate unlike FDB na Apo. carry lang yung Apo. Sir Andrew, we will discuss kung sino yung RFOs that will participate kasi I think we've encountered several issues with some of the RFOs
meron silang issue sa funding, no? So we will just confirm with the management. But yes, currently, lahat ng RFOs makaka-participate naman. Sige sir, if possible, we can Set schedule a meeting. Apo. Sige po, Oo. Sir Andrew, let's just Before we talk outside implement. the meeting. Well as our ito pang ipahabol na tanong. From the other call, meron pa po bang questions? Meron pa? Ayan po. Meron pa daw pong other questions. What is the advice po if in case unreadable or damaged yung card ni farmer? So, ang advice po natin, if hindi po natin ma-process yung card ni farmer, we will have to refer them to the nearest USSC branch para po ma-replace yung card nila. Siyempre po at their own expense. Ayun po. From Conception Agricultural Supply po, paano po namin upload ang mga binili ng farmer? Upload lang po ba ng resibo or need pa rin namin ipasok ang commodities na binili ni farmer? Again po, as part po of the information that was relayed earlier, so ang mga proof po na kailangan nating picturean, una po muna, yung and lastly, yun pong resibo na inisyo natin kay farmer. Ayun po yung mga documentary requirements that we will submit through the Merchants app. Ayun po. Sir, sa app ng Merchant, pwede ang image phone, take muna ng picture and later i-process sa app or need on the spot i-process through the app. Sir Rain, can we defer this question to you? Yes, sir. Good afternoon po. Sir, regarding that question po, no, during transaction, required po na photo. Kumbaga, live photo, hindi po siya galing sa gallery. So currently, dinisable po kasi namin yung galing sa gallery during transaction para maiwasan po natin yung mag-upload ng ID on the spot na picture. Pero kapag recapture na po or binalik sa atin ng DA, doon na yung pwedeng upload file from gallery. Ayun po. Thank you very much, Sir Rain. Ayun po. May tanong pa rin po regarding the documentary requirements. Again, wala po kung ano lang na-discuss kanina that we have to upload through the app. Yun lang po yung, yung kailangan natin i-comply. Hindi na po natin kailangan ng mga Xerox ng ID, etc. As po lang po, if ever meron certain venue or area na walang signal, ano po kaya pwedeng gawin to make sure ba meron laman yung wallet nila? Sir Rain, have we discussed the offline options that we can employ if ever ganito yung mangyari? Currently, sir, for offline, we're exploring, sir, sa end namin, no? Pero yung current solution na available sa atin, sir, is online. Okay po. So wala po tayong magagawa if po, wala po tayong offline option. So, required po na meron tayong data or Wi-Fi to process the transaction. If wala po, hindi po natin mapaprocess yung transaction. But again, our partners from UMSI or USSC will explore also giving the options to our merchants yung offline option. Good PM po, ina-allow nyo rin po ba ang late uploading? To the Business Prime or Miss Alisa. So again, during the transaction po, kailangan po ninyo agad i-fulfill yung requirements. Hindi po pwedeng from the gallery ng inyong phone, pwedeng i-upload. During verification lang po tayo kapag po may dispute sa settlement, tsaka lang po natin pwedeng from your storage or from your gallery. Pero kung during the transaction po, kailangan nyo pong i-upload agad yung files. Ayun po. Bale, live po talaga yung processing. Hindi po pwedeng late yung processing. From our merchants and from our RFOs. Ayan, going once, going twice. Ayun po, mukhang wala na po. Again,
Siguro po dito na po nagtatapos yung ating merchants orientation for our program, the RCEF Crop Diversification Program. To our merchants, maraming salamat po for choosing to participate in this program to help our farmers in their sustainable livelihood. So maraming salamat po. And also, we would also like to thank our RFOs Central Office. And to our partners from DBP and USSC, maraming salamat po sa inyong participation in this program as well as providing us the resources para maisagawa itong programa na ito as well as dito sa merchants orientation natin. Ayun po. From our representatives po from FAS, RMCO. Sige po, may sasabihin po ba kayo? Hello po sir, good afternoon po. Sige po, good afternoon po. May tanong lang po ako sir. Sige po, additional question. Magtanong lang po ako sir, dito kasi sa amin sir, mahina yung signal. So, may area po dito na mahina po ang signal. So, paano namin yun ma-online? Opo, ganito po. So again, we don't have an offline option yet po, no? So you can only participate for the program if meron po kayong smartphone and a stable connection. So unfortunately, kung hindi po stable merchants as well as our partners. Sir Rain and Sir Andrew, maraming salamat po for conducting this meeting with the RCEF PMO. Ayun po, maraming salamat po and we will now be ending this call. Ayun po.